Vice President ni Sara, si Amy, si Robin, o si Bongo? What do you get when you create a bunch of psychopathic alliance na mga populistang politikong kumakapit sa tukong ni Digong sa banderang Duterte? Opo, and your reaction, sir, nag-announce na po ng presidential bid si VP Sara. Buo po ang aking suporta sa kanyang desisyon, no, na tumakbo. Anong reaction? Sir, ikaw kukunin kang DC. Ano hindi, yun ang BP ko, si Amy. Pero open kayo hanggang maging running mate. Hindi po, si Amy ang gusto ko. Ano ako Sara Amy ako. Amy as Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang rin. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo. So The search for Vice President Sara's VP for 2028 is now in full swing. Pero, parang slim pickings lang naman ang mga ito, di ba? I mean, alam na natin, kilala naman na natin yung mga top contenders sa mapipili ni Duterte bilang kanyang running mate as VP para sa 2028 national elections. Well, first, tignan natin yung malamang sa malamang ay ang pagpipilian ni Duterte in no particular order, although definitely in particular order. Number 1, we have Bongo, a long-time loyal aide ng kanyang amang si FPRRD simula nung siya'y maging kongresista, mayor at presidente. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Naturingan pa nga siyang pambansang photo bomber sa dami ng mga selfie niya with world leaders na nakakasalamuha ni FPRRD. Kumbaga, selfie lang pag may time, which is apparently all the time. Siya rin ang top 3 senator noong 2019, garnering almost 21 million votes at almost 50% ng mga votes cast that year. Kumbaga, he has the votes, he has the notoriety, he has the popularity para mag-deliver ng votes para kay Sara at maybe even for sure manalo bilang VP niya. Oo, hindi. Papasukin mo ba ang politika? Hindi. Lights on, lights off. Both. Sex or chocolates? Sex! Best, best time for sex. Anytime, every time, anywhere! I'm here! He's the rising at, to be honest, unconventional na itandem kay Sara. Although sa tutusin, hindi ko alam kung bakit siya naging popular dahil parang laos na artista na siya noon pa man para sa akin, pero naging number 1 bilang senador siya noong 2022 with 26 million votes. Kumbaga even surpassing the first time na si Bongo ang tumakbo with his 21 million votes. Hindi mawawala yung mga gaffes niya like ang grapish comments regarding pagiging inhit umano ng lalaki as a reason para mapuwersa ang sex with their partners. That sex with partners aren't really rape even if it is coerced. Even if it is coerced kasi nga urge yon ng mga lalaki. Hindi mo maaalis ang mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat
ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang ng choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Legal, sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Attorney, wala pong violence. Hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling o magdasal na lang kayo. But i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes na yung urge na yun, mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. Nakatakbo siya at naging number 1 sa pagkasenador noong 2022 dahil rin kay FPRRD na nagpardon sa kanya sa kaso regarding his illegal possession of firearms noong 1990s. It's also flip-floppy sa pagtakbo ulit sa susunod na halalan dahil a few days and even months bago i-announce ni Sara na tatakbo siya sa pagkapresidente, sinabi niyang he won't seek re-election anymore and her wife even said na hindi deserve ng taong bayan si Robin Padilla. To which I wholeheartedly agree. Kaso, nung nalaman niya na marami ang gustong tumakbo siya at maraming napipisil siyang tumakbo bilang running mate ni Sara, biglang nagbago yung isip niya. Kahit na, as you can see later, meron na siyang in-endorse bilang vice president running mate ni Sara. Sino naman wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayoko talaga ng politika. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong puro advocacy lang yan Parang ikaw ang
spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At isa naman ako sa, ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, kung ano ang, kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. At ang may pinakamalaking tsansang maging VP ni Sara para patalsikin si Bongbong Marcos sa Malacanang ay walang iba kundi ang kapatid ni Bongbong na si Manang Aimee. What incarnation even is this? Pero this won't be an unusual route dahil simulat sa poll, si Aimee raw talaga ang naging dahilan kung bakit pumayag si Sara na tumakbo under Uniteam with BBM. Pagdating ng late October after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aimee Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Noong nagpupush ng Chacha through People's Initiative sa rally ng Bagong Pilipinas ni Marcos, si Aimee ay nasa rally ng Davao kasama si Sara para tigilan ang People's Initiative. Naging maingay rin siya as she opposed and even sued her brother's administration sa pakikipag-cooperate with the ICC para mapalipad si FPRRD sa The Hague, the Netherlands. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at Noong 2025 elections, dahil bumababa na ang ratings at tsansa niya para manalo bilang senador, umalis siya sa Senate slate ng kanyang kapatid kung saan inendorse siya ni VP Sara. Meron pang binabatikos niya yung administrasyon ni BBM through the Itim commercial. Itim. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Kinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Itiman number 39 sa balota, Senator Aimee Marcos. Dahil sa endorsement ni Sara, nakuha niya yung top 12 position kahit na, kulelat pa rin siya. She also basically did everything but name Bongbong as the mastermind sa flood control debacle doon sa Minority Report nila, including her cousin, Martin Romualdez. Most recently, she aired out the dirty laundry of the family, saying na si BBM at ang kanyang asawa ay mga drug addict. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gold pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. But mukhang may napili na nga itong si VP Sara dahil a few days after announcing her intention to run as president sa 2028 national elections, she dropped a bombshell. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong niyo. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na
May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Yung nire-recruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. So this bolsters the position ni Amy as the VP na pinili ni Sara. Kasi si Bongo baka mapunta na sa The Hague. Si Bato de la Rosa nagtatago na at mapupunta rin sa The Hague. Si Robin Padilla parang walang muwang kasi sinabi na dapat si Amy ang maging VP instead of him. So ito ang pinakamalaking tanong out of all of this news cycle. Masisikmura ba ng mga DDS na iboto ang isa na namang Marcos? O lilipat sila sa mga wild card tulad ni Marcoleta o kaya naman adjacent sa mga pink at yellow na politiko? Kasi alam natin na malamang sa malamang kahit na Marcos si Amy, the fact na she went through thick and thin with Sara Duterte, kinalaban ng kanyang kapatid na si Bongbong, basically gives her the credibility para maging VP ni Sara Duterte. And we all know na si Sara malakas ang hatak. Kaya nga nila binoto si BBM, di ba? Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-Farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.